Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Sara Diskaya jumped the gun on the president. Hindi pa man inilalabas ang arrest warrant na inanunsyo ng Pangulo, inunahan na siya ni Diskaya at sumuko. Pero matigas si Sara, hindi raw ibig sabihin na guilty siya. Bukod sa pagtulong sa investigasyon, haharapin daw niya ang kaso head-on. Magandang gabi, ako si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Ilocano na imbag nga rabii, simulan na natin ang agenda. Sara Diskaya ipaaresto na ayon kay PBBM. Tinaguri ang flood control queen sumipot sa NBI. Nasampulan din mga ari-arian ni na Eric at Edvic Yap, pina-freeze na. Exclusive, kontratistang tinatawag na Raycas malapit daw kay Bong Revilla. Isa pang exclusive, dating ombudsman Samuel Martires, isa umano sa mga dahilan ng korupsyon sa DPWH. Panukalang 6.793 trillion peso national budget para sa 2026, lusot na sa Senado. SP Tito Soto, wala raw nakikitang deadlock sa BICAM. Pagpasa sa Anti-Dynasty Bill, pinagagawang prioridad ni PBBM. Independent People's Commission Act, pinauuna na rin. Dating PCO Secretary J. Ruiz si Baksa Meco. Sonny Angara, Henry Aguda at Ted Herbosa, on their way out na rin ba? Halaga ng piso sumadsad sa bagong record low kontra dolyar. At ano ngayon kung mambabae? Ramon Tulfo, dinepensa ng kapatid na si Senator Raffy Tulfo. Tila matutupad ang pangako ng Pangulo na may makukulong na akusado sa flood control scandal bago magpasko. Ilalabas na raw kasi ang arrest warrant laban kay Sara Diskaya ngayong linggo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Muling inireport ni Pangulong Bongbong Marcos sa publiko ang pag-usad ng investigasyon ng mga maanomalyang flood control project. Mahigit 4 na buwan simula na pumutok ang flood control scandal, nalalapit na raw ang pag-aresto sa tinaguriang flood control queen na si Sara Diskaya. Ang magkapatid at mga kongresistang sina Eric at Edvic Yap naman ang panibagong mga opisyal na pinatawa ng freeze orders ng Court of Appeals. Ayon kay PBBM, 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 security accounts at 8 air assets ang naka-freeze. Bukod kinayap, damay sa freeze order ang ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Kung babalikan natin, ang Silver Wolves Construction ay iniuugnay kay Congressman Eric Yap. Ayon sa Pangulo, nasa 16 billion pesos ang nakobra ng Silver Wolves simula 2022 hanggang 2025. Dati nang itinanggi ni Yap ang aligasyong beneficial owner siya ng Silver Wolves Construction. Ang kapatid naman nitong si ACT-CIS Representative Edvic Yap, pinangalanan bilang isa sa mga kongresistang nakatanggap umano ng kickback mula sa mga Diskaya. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
Matapos i-anunsyo ng Pangulo na lalabas na ngayong linggo ang arrest warrant para kay Sara Diskaya, sumipot ang kontrobersyal na kontraktor sa NBI ngayong araw. Yan ang agenda report ni Andrea Salve, live nag-uulat mula sa NBI sa Pasay City. So Andrea, sumuko na nga ba si Diskaya at ano ang sinabi niya at inunahan pa niya ang anunsyo ng Pangulo? Corina, kusang ang iprenisenta ng controversial flood control contractor na si Sara Diskaya ang kanyang sarili sa NBI para voluntary na magpa-custody. Yan ang kinumpirma ng kanya mismong kampo habang napipinto ang paglabas ng arrest warrant laban sa kanya. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, direktang nakipag-ugnayan ng mga abogado ni Diskaya sa NBI para sa kanyang voluntary custody. Pasado 10:00 daw kaninang umaga nang dumating ito sa headquarters kasama ang mga abogado at anak. Noong Biyernes, nagsampa ng mga kasong graft at malversation ng Ombudsman sa Digos City RTC laban kay Diskaya, sa presidente ng kanyang kumpanya at sa 8 public works officials kaugnay sa 96.5 million flood control project sa Davao Occidental na umano'y ghost. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, asahan daw na lalabas ang arrest warrant laban kay Diskaya ngayong linggong ito. Nakausap namin ang tagapagsalita ng mga Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego at anya dito raw muna mananatili si Diskaya sa NBI hanggang ilabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Anya, alam daw nila na magkakaroon ng mga kasong ganito, kaya ngayon minabuti daw. Alam po namin na magkakaroon ng mga kasong ganyan. Ngayon, minabuti po niya na huwag nang antayin yung warrant of arrest. Nanindigan din ito, Corina, na walang ghost project ang kontrobersyal na contractor. Ito ang kanilang ikinakulungkot, lalo't non-bailable ang mga kinakaharap na kaso. Maliban kay Sara Diskaya, sumuko na rin umano ang ex-sec ng St. Timothy Construction na si Maria Roma Angeline Rimando sa Pasig City Police Station kagabi. Kagaya ni Diskaya, iniwasan lang din daw nito ang posibleng harassment na kaharapin kapag nagkaroon na ng arrest warrant. Dagdag pa ni Attorney Samaniego, patunay daw ito na wala silang planong takasan ang mga kaso. Corina, sa ngayon wala pa tayong opisyal na nakakausap mula sa NBI pero sa impormasyon na ating natanggap, bantay sarado si Sara Diskaya sa isa sa mga silid sa loob ng headquarters. Corina. Okay, meron bang hinihintay pa na maaaring sumuko, Andrea? Kasi nagulat tayo dito, ano? Pero talagang isa lang pa lang ba ang balak pagsilbihan ng warrant? Sa ngayon, Corina, wala pang warrant of arrest laban sa mga subjects ng kasong isinampa ng Ombudsman sa Digos City. At sa ngayon, si Sara Diskaya at si Roma pa lang sa Pasig City Police Station ang sumuko sa mga otoridad. Corina. Okay, nag-uulat ng live mula sa NBI sa Pasay City, Andrea Salve. Maraming salamat. Muling nagsumite ang PNP-CIDG sa ICI ng bagong ebidensya sa flood control scandal. Kahon-kahong mga dokumento ang tinurnover kanina na may kinalaman daw sa maanumalyang flood control projects. Kasama riyan ang mga proyekto sa Romblon ng SunWest Corporation ni resigned Congressman Zaldi Co. Isa si Co sa mga tinutugis pa rin ngayon ng tracker teams ng PNP. Hindi na raw nakatiis ang mga residente ng 2nd District ng Surigao del Norte kaugnay sa umano'y hindi natapos at substandard na flood control at infrastructure projects sa kanilang lugar. Pinaiimbestigahan na nila ito sa ICI dahil nagpabaya raw ang mga otoridad at nagkulang sa inspeksyon at monitoring. Kabilang sa mga na-flag na proyekto ang construction at improvement ng mga kalsada patungong seaports sa Surigao City. Sa datos ng DPWH, St. Gerard Company ng mga Diskaya ang may hawak ng isang phase ng proyekto. At kaugnay niyan ay makakausap natin ang isa sa mga nagreklamo o complainant na si Wilbert Ga. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Wilbert.
Hello, magandang gabi po, Ma'am Corina. Magandang gabi po. Opo. So ito po bang inyong inirereklamo ay flood control project at iba pang mga proyekto tulad po ng ano? Maliban sa flood control project po, Ma'am Corina, meron din pong dalawang bridges, malalaking bridges po ito dito sa lungsod ng Anauawon at yung isa ay sa Bonifacio Poktoy Bridge po. Okay. So mga flood control ito na napansin ninyo dati pa bago pa sumabog ang lahat ng mga kontrobersiya ngayon? O ngayon lang po ninyo napansin dahil marami na nga pong iniimbestigahan? Ito pong dalawang bridges, bago pa man pumutok ang issue sa flood control, kasi nasa radio, topic ko na ito palagi kung bakit delayed natapos yung proyekto. Tapos nung sumabog yung flood control issues, mga October, saka na ako nakapag-debut sa mga flood control projects. So sa kabuuan, ilan po itong mga proyektong inirereklamo ninyo? Inisa-isa ninyo po ito sa ICI? Yes po, Ma'am Corina. Actually, marami po ito pero naka-highlight siguro ng 5 or 6 na mga proyekto po. Mga 5 o 6. Okay. So sinuyod po ninyo lahat? Sinuyod ninyo lahat dito sa Surigao del Norte? Yes po, sa District 2, yung pinuntahan ko. In fact, mayroon akong pictures at saka videos na actual talaga na napuntahan ko. Itong mga proyektong ito, lalo na itong mga flood control projects. So, okay. So, natukoy po ninyo ang isa sa mga construction companies sa mga Diskaya. Pero hindi lamang po sila. Ilan pong construction companies ang involved dito sa mga inirereklamo po ninyo? Marami po, Ma'am Corina, na mga contractors. Marami po, hindi lang po, Gerard Construction. Marami po. In fact, may isa pang contractor sa Campo Bakwag na hindi pa sumabog itong issue na to, nag-file ng kaso yung former mayor dahil hindi po nagawa yung proyekto. Nag-file ang mayor o hindi po nag-file ang mayor? Sorry. Nag-file po. Meron pong isang proyekto dito po sa Campo Bakwag. It is worth more or less 50 million from Gicar Construction. Nung hindi po na-construct ito, yung former mayor ay nag-file sa ombudsman. So, ibig sabihin, talagang kahit na hindi pa pinasabog yung flood control issue, meron na talagang issue. Yes. Nakapagtataka nga po na hindi po lahat ng mga mayor ganyan ang ginawa, ano? At parang bagang sinisisi na lang o pinapasa yung sisi doon po sa sa DPWH o kaya sa contractor. Pero sa palagay po ninyo, dapat kasama rin po sa oversight function ang mga local government, hindi po ba? Yes po, Ma'am Corina. In fact, sa mga radio programs po, ito po yung tanong natin Bakit yung kayo na, halimbawa, itong mga governor, mayor, congressmen, alam nila na may proyekto na ginagawa sa distrito nila or sa munisipyo nila, bakit hindi po nila minomonitor itong mga proyekto na to? Dapat alam nila. Kung hindi man nila alam na may proyekto, imposible naman po hindi nila nakikita na mayroong construction na ginagawa. Correct. So ano po ang inyong inaasahan ngayon mula sa ICI? Baka maantala kasi mayroon pa pong pinagagawang bagong People's Commission. Yung nga po ang hiling namin kanina, pero sabi namin, may tiwala tayo yung tiwala, Ma'am Corina, sa gobyerno, panatilihin pa rin po natin. Sa tingin namin, ito yung naging isang rason kung bakit kami nagpunta rito. Kasi may paniniwala kami na talagang tututuhanin ito ng ating gobyerno through ICI, Ombudsman, at saka itong ating DPWH. Sana maging totoo sila sa kanilang paghabol sa mga kontraktor na ito na nag-i-implement ng mga proyekto. Lalo na involved yung isang kontraktor na malaki yung issue sa yung Diskaya Gerard Construction na pumasok sa Surigao. So, kailangan talaga na tutukan ito ng ating gobyerno, itong mga construction at mga project na ginagawa sa ating mga lungsod at
involved ang pera ng ating sambayanan. Yes, at involved din ang mga constituents mismo o yung mga ordinaryong pribadong mga mamamayan tulad po ninyo. Maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Wilbert Ga ng Surigao del Norte. Maraming salamat din po, Ma'am Corina. Thank you po. Humarap sa Bilyonaryo News Channel ang isang tourist driver sa Paris, France na naiuugnay ngayon kay resigned Congressman Zaldico. Hindi raw siya nagsilbi bilang personal driver ng dating mambabatas. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Europe correspondent Dick Villanueva. Kalmado, hindi na emosyonal at nagagawa ng ngumiti kumpara sa unang lumabas na viral video ni Raymond Toto Sarabia ng makapanayam ng Bilyonaryo News Channel. Isa-isang sinagot ni Toto ang mga akusasyon sa kanya ni alias Joyce. Ayon kay Toto, wala raw katotohanan ng kumakalat na balita na siya at ang kanyang anak ay private driver ni Zaldico. Aniya, bilang VTC driver, tinatanggap nila ang mga booking ng kanilang mga kliyente kabilang na ang pamilya ni Ko. Na-booking po nila ako dati, kaya nagsiservice ako dati sa pamilya nila. Buhat nung late 2023 hanggang last July. Itong July, bago pumutok yung balita kay Congressman Zaldico, yun po yung last na naging service ko sa kanya. Wala rin daw katotohanan na kahit wala si Zaldico at ang kanyang pamilya ay may retainers fee siya sa dating congressman. Wala pong katotohanan yun kasi nagbubuk lang po sila dito ng kuminsan 5 days, kuminsan 7 days. Hindi naman po pala. 3 beses ko nga lang pong nakita dito si Congressman Zaldico sa buhat nung late 2023 hanggang etong July. Last 2025, bali 3 beses ko lang siya nakita sa loob ng pagsiservisyo ko sa kanila. Saka hindi katotohanan yun na ako yung driver talaga niya dito na binabayaran araw-araw. Hindi po, booking lang po yun, booking. Kung ilang araw lang nila ako kailangan, doon ako magtatrabaho sa kanila. Maging ang Totoyeyin Mini Market na pag-aari nila ay bunga raw ng kanilang pagsisikap. Kaya natawa na lang siya ng kanya itong sagutin. Hindi po, wala pong katotohanan yun. Kasi matagal na pong pangarap ng misis ko yan. Kaya matagal na kaming nakakaroon ng tindahan. Saka wala naman pong kinalaman yung ba't magkaka-extension kami dahil lang kay Congressman Zaldico. Taong 2017 na magsimula siya sa VTC dahil nauso noon ang Uber. Kaya nagsimula siya sa paghahatid sundo sa airport ng mga kababayan natin sa Paris. 2017 po, nakuha ko yung aking VTC dahil nauso po nun yung Uber. Sabi ko sa misis ko, gusto ko mag-aral din ng VTC kasi iba po yung lisensya ng transport kaysa dun sa normal na lisensya. Kailangan mo mag-aral ng VTC bago ka magkaroon ng lisensya sa transport. Kaya masasabi ko po na legal yung aking VTC o transport dahil 2017 po ako nag-aral at nakapasa naman. Ang eroplano daw na nabanggit ni alias Joyce na nasa hangar ng Borgie Airport na pag-aari ni Zaldico ay wala ring katotohanan. Ni minsan daw hindi niya nasundo o nahatid si Ko sa nasabing airport. Wala rin daw katotohanan ang napabalita na nasa Japan ang kanyang anak na si Carl para ipagmaneho ang anak ng dating mangbabatas. Nasa Paris pa rin daw ang kanyang anak. Hindi na rin daw niya alam kung nasaan na ngayon si Zaldico. Wala na po. Ang huling kontak ko po sa kanya nung Agosto, yung huling serbisyo namin sa kanya. Ngayon po, wala na po akong kontak sa kanya. Nagugat daw ang mga paratang ni Joyce dahil simula nang siya at ang kanyang anak ang kinuhang driver ng pamilya ni Zaldico sa tuwing pupunta ng Paris, nawalan na ng pinagkakakitaan si Joyce. Ayon kay Toto Sarabia, asahan daw na hindi siya titigilan ni alias Joyce sa pagdidikit ng kanyang pangalan sa mga isyu kay Zaldico. Subalit haharapin daw niya ito sa tamang araw, oras at forum. Para sa agenda, Dick Villanueva, Bilyonaryo News Channel, Paris, France. Naiintindihan daw ng mga kapwa-senador kung bakit missing in action si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod yan ng balitang may arrest warrant na ang ICC laban sa kanya. May payo naman si Senator Robin Padilla kay de la Rosa. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
Malungkot si Senator Erwin Tulfo sa halos isang buwan ng pag-absent ni Senator Bato de la Rosa. Sa kabila niyan, maligayang Pasko pa rin ang hiling niya sa kapwa senador. Malungkot kung kulang. Wala akong kabiruan. Pero siguro is just trying to make sure yung kanyang safety. Mula nang pumutok ang di umano'y ICC warrant laban kay De La Rosa nitong Nobyembre, hindi na siya pumapasok sa Senado. Siya ang nooy hepe ng PNP nang ilunsad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang madugong war on drugs. Sa ngayon, hindi pa naman daw malaking kawalan ng pag-absent ni De La Rosa ayon kay Tulfo. Tuloy lang daw kasi ang trabaho ng Senado at may quorum pa rin tuwing Senate session. Kaya lang nabawasan ng Senate minority. Mahirap daw alamin kung sino ang dapat paniwalaan pagdating sa validity ng ICC warrant. Dahil una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na totoo ito. Pero ayon sa legal counsel ni FPRRD na si Nicholas Kaufman, walang basihan ng paglabas ng panibagong warrant ng ICC dahil may issue pa umano sa jurisdiction sa kaso ni Duterte. Hindi nagbigay ng payo si Tulfo sa kapwa senador dahil option naman daw nitong magtago o mag-absent sa Senado. Nasa kay Senator Bato yun. Hirap naman pakialaman ko. Ano desisyon niya siguro? Sige, kung ayaw niya na lumutang. Nagawa naman yun before, di ba? Nila Senator Ping, di ba? Tapos they came out na lang after few years na para magpaliwanag. Payo naman ni Senator Robin Padilla sa kapwa Duterte ally, never surrender to foreign power. Bilang dating pulis, batid na raw ni De La Rosa na mainit ang kanyang cellphone dahil sa ICC issue. Hindi pa rin kinukumpirma ng ICC ang nasabing warrant kahit una na ring sinabi ni dating presidential spokesperson at attorney Harry Roque na lumabas na nga ito. Anila, lahat daw ng official public court records ay published sa ICC website. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Naniniwala si former Senator Antonio Trillanes na ang mga susunod na target ng ICC arrest warrant ay sina Senator Bongo at dating PNP Chief Oscar Albayalde. Sa at the forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Trillanes na patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa ICC bilang interested party. Dagdag niya, nakafocus ang International Tribunal sa mga taong malalaki raw ang papel sa drug war ni FPRRD. They're not really after even the mid-level operators. So, mananaro down yung mga mai-issuehan ng warrant. Eventually, probably, at most, mga 4 ang mai-issuehan. Including former President Duterte na po yun. Yes. So, tatlo. If we have Senator Bato de la Rosa, Yes. who do you think are the other two? Bongo and Albayalde. Yan. At what point do you think magkakaroon ng, if any, warrant of arrest against them? Mga next year na yon, yung dalawa. But si kay Bongo, tingnan natin, baka... Kampante naman si Trillanes na tetestigo laban kay Digong. Si retired Police Colonel Royina Garma, kahit boss niya dati si FPRRD. I can state definitively that Royina Garma will be a witness against Duterte. When she was here, she was already interviewed by the ICC investigators, and also now that she has left the country, they continue to engage with her. Samantala, ibinasura ng ICC Appeals Chamber ang jurisdiction appeal ng kampo ni FPRRD. Tinatigan nito ang naunang ruling na valid ang naging investigasyon nito sa war on drugs ng dating Pangulo noong bahagi pa ng Rome Statute ang Pilipinas. Kasalukuyang nakakulong sa The Hague si FPRRD dahil sa kasong crimes against humanity. Mukhang magwo-world tour si Davao City Representative Paolo Duterte matapos humiling ng clearance sa Kamara para bumiyahe sa 17 bansa. Sa dokumentong nakalap ng politiko, kabilang sa kanyang trip, ang Hong Kong, China, Malaysia,
Indonesia, South Korea, Japan, Vietnam at Cambodia. Lilipad din siya sa United States, Australia, United Kingdom, the Netherlands, Germany, France, Belgium, Italy at Singapore. Batay sa request ni Congressman Pulong, tatagal ng higit 2 buwan ang kanyang biyahe simula December 15, 2025 hanggang February 20, 2026. Pagtitiyak niya, galing sa personal na bulsa ang kanyang gagastusin. Hiniling din niya na mag-attend ng mga sesyon via online. Ekonomiya ng bansa bagsak ngayon taon ayon sa World Bank. Ang dahilan, susunod sa agenda. Traffic check muna. Ngayong Martes sa Marcos Highway, SM Marikina, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Light naman ang westbound lane. Kapapasok lamang na balita matapos ang ilang buwang deliberasyon sa preliminary investigation ng missing sa Bungeros case. Inanunsyo ng Justice Department na may prima facie evidence with reasonable certainty of conviction si bilyonaryo gaming boss Charlie Atong Ang at mahigit 20 iba pa. Ito ay sa kaso ng kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention. Bukod kay Ang, kasama sa mga itutuloy ang kaso ang ilang PNP official tulad ni Lieutenant Colonel Ryan Orapa na una nang itinuro ng whistleblower na si Dondon Patidongan na tumatanggap umano ng 2 million pesos per month mula kay Ang. Dismissed naman ang kaso laban sa iba pang respondent tulad ng umano'y Alpha members na sina Gretchen Barreto at Pitmaster Executive Caroline Cruz. Sa pagharap ng panibagong whistleblower sa flood control scandal sa Bilyonaryo News Channel, isang kontratista mula sa Mindanao ang malapit daw kay dating Senator Bong Revilla. Ito raw ang naglalakad sa mga proyekto ni Revilla sa rehiyon na ipinamumudmud niya sa lugar kung saan malakas ang kanyang suporta. Ang detalye sa ikalawang bahagi ng exclusive agenda report ni Hannah T. May malapit umanong kontratista kay dating Senador Bong Revilla. Ayon yan sa whistleblower na si Alias J na dating tauhan ni Revilla na lumapit mismo sa Bilyonaryo News Channel para isiwalat ang kanyang nalalaman tungkol sa Revilla family. Siya raw ay tinatawag na Ray Cas. Ang kontraktor niya sa Mindanao is Ray Cas ang tawag pero ang tunay na pangalan Ray Castañeda. Taga Mindanao umano ang kontratistang si Ray Cas. Una nang isiniwalat ni Alias J sa amin ang listahan ng ilang 2020 projects na di umano'y nagamit para magpaabot si Revilla ng kung tawagin ay tulong sa ilang mga distrito. Pag may humingi sa kanya ng tulong, bago siya nagre-release, is tinitingnan niya muna, nakalagay dyan kung rank niya. Pangilan ako sa bayan na iyan, pangilan ako sa province na yan. Sa aming pagsusuri sa listahan, lumilitaw ang Welly Construction ng isang nagngangalang Renato Castañeda. Noong 2020, lumabas na siya ay owner nito at nakabase sa Davao City ang nasabing kumpanya. Sabi ni Alias J sa amin, si Ray Cas umano ang nakakakilala sa iba pang mga kontratista para matulungan ang senador sa mga proyekto. Hindi bababa sa 600 million peso worth of projects ang di umano'y inasikaso ni Ray Cas para sa senador. Isa ang Welly Construction sa mga kontratistang di umano'y may questionableng Davao Infra projects nito na una na ring inireport ni Representative Antonio Tinio. Sa kanyang pag-iimbestiga noon, ipinanawagan din niya ang mabusising investigasyon sa mga proyekto sa Davao, partikular ang flood control projects sa Davao at Matina Rivers mula 2019 hanggang 2022.
Una nang lumitaw ang pangalan ni Revilla sa flood control scandal matapos idetalye ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na siya mismo ang nag-deliver sa bahay ni Revilla sa Bacoor City, Cavite ng di umano'y kickback para sa senador. Pinatotohanan din ni alias J sa amin ang relasyon ni Revilla at Bernardo. Sa dami kong alam sa pamilya nyo, wala kayong ibang dapat gawin kundi ipapatay ako. As simple as that. Hindi ako natatakot madimanda, hindi ako matatakot asuntuin. Bakit? Malakas ang ebidensya ko dahil marami akong alam sa kanila. Nananatiling bukas ang BNC sa panig ng mga Revilla at hindi pa sumasagot ang dating senador sa aming hiling para sa kanyang panig. Nahaharap ngayon sa recommendation of filing of plunder charges ang dating senador matapos madawi sa flood control scandal. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Inilatag na ng Pangulo ang 4 na panukalang batas na ipinamamadali niyang ipasa sa Kongreso. Ang isa rito, apektado ang pamilya niya mismo. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos ang 4 na priority bills na dapat daw ipasa sa lalong madaling panahon. Una sa listahan, ang Anti-Political Dynasty Bill. Sumunod naman ang Independent People's Commission Act, Party List Reform Act at ang Cadena Act o Citizens' Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability. Kapag naisabatas, ang Cadena Act o Blockchain the Budget Act, sponsored by Senate Committee on Science and Technology Chairman Bam Aquino, may full access sa lahat ng government transactions ng publiko sa pamamagitan ng isang record-keeping system na tamper-proof. Sa pamamagitan nito, malalaman daw ng taong bayan kung paano ginagamit ang kanilang pondo hanggang sa pinakahuling sentimo. In a LEDAC meeting this morning, the President also instructed both houses to take a closer look at the 4 bills and prioritize the passage as soon as possible. Present during the LEDAC were Senate President Vicente Soto III, House Speaker Faustino D. III, and Majority Leader Sandro Marcos and other congressional leaders. Ang matagal nang nakabinbin na Anti-Political Dynasty Bill, maraming bersyon mula sa Kamara at Senado. Sa first regular session ng Senado noong Hulyo, ipinakilala ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang Senate Bill No. 35 na nagbabawal sa political dynasties hanggang sa second level of consanguinity. Sa Kamara, ang House Bill No. 1297 ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos ang kapareho nito na hanggang second level of consanguinity din ang prohibition. Ipinasa rin ni Senator Risa Ontiveros ang Senate Bill No. 1548 na hanggang fourth level of consanguinity naman ang nais na limitasyon. Ganito rin ang mungkahi ng Makabayan Bloc sa ilalim ng House Bill 209. Suportado ni House Speaker Bogie D ang iba't ibang bersyon sa Kamara kahit na marami rin siyang kaanak na nakaupo sa pwesto. Si PBBM mismo may 9 na kamag-anak sa gobyerno ayon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ang Independent People's Commission o IPC Act naman, malaki ang kaibahan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na binuo ng Pangulo. Mas may kapangyarihan ng IPC dahil hindi lang subpoena power ang mayroon ito, kundi ang mag-issue ng whole departure orders, witness protection at mag-request ng pag-freeze ng assets ng mga individual. Para sa agenda, Ivy Reyes, Bilyonaryo Channel. Duda ang ilang kongresista sa intensyon ni PBBM matapos ilatag ang kanyang 4 na priority bills. Bagamat welcome ito sa ilan, may mga nagsasabi ring baka ito'y panakip-butas lang. Ang detalye sa agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Wala raw dating kahit ipaprioridad ni PBBM sa Kongreso ang 4 na panukalang batas na napag-usapan sa LEDAC meeting sa Malacanang. Sabi ng ilang kongresista, hindi lang usapin ng prioridad ang kailangan ng nasabing mga panukala, kundi dapat sertipikahang urgent ang mga ito. Kabilang sa 4 na panukalang batas ang Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List Reform Act at Citizens' Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability or Cadena Act. Para kay Tarlac Representative Mark Cojuangco, kung para sa katatagan ng bansa, tamaan niya na iprioridad ang mga panukala. Gayunman wala naman anya itong epekto sa ekonomiya ng bansa. Dapat daw mga panukalang batas na may positibong pakinabang sa ekonomiya, gaya ng usapin sa enerhiya,
ang dapat iprioridad ng Administrasyong Marcos. Duda rin si Caloocan Representative Edgar Erice sa tunay na intensyon ng Pangulo dahil sa pabago-bagong naratibo nito. Matagal na kasing isinusulong ni Erice at ng ibang mga mambabatas na madaliing maapruba ang Independent People's Commission Act para tumalas ang pangil ng Independent Commission for Infrastructure sa pag-iimbestiga. Pero bigo ang mga mambabatas sa resulta ng LEDAC meeting. Kahit pa ipinangako noon ni House Speaker Bogie D na bago matapos ang taon ay maaprubahan ang nasabing panukalang batas. Para naman kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, ang tunay na hamon dito anya ay kung maipapasa pa rin ito ng 2 kapulungan. Umaasa ang mambabatas na hindi pampaganda lang ng imahe ng Pangulo ito para humupa ang galit ng taumbayan sa korupsyon. Hindi naman napigilan ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya na maging makata. Sabi ni Sandanya, ang politikong gipit sa pangakong reforma anya kumakapit. Tila may gusto lang daw pagtakpan ng Pangulo sa pagsuporta sa mga reformang ito. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. Nag-inspeksyon ang DPWH, DOTR at Move as One Coalition sa kahabaan ng EDSA para tukuyin kung ano ang mga kailangang reforma sa kalsada. Bahagi rin daw yan ng paghahanda para sa hosting ng Pilipinas sa 2026 ASEAN Summit. Ang detalye sa agenda report ni Ian Maghanoy. Hindi pa man mahal na araw pero tila ba nauna na ang Department of Public Works and Highways, Department of Transportation at ang Mobility Group na Move as One Coalition sa kalbaryo ng Alay Lakad sa isinagawa nitong Unity Walk mula sa Makati City patungong Pasay City Martes ng umaga. Nilakad ni na Public Works Chief Vince Dizon at Transportation Chief Giovanni Lopez at ilang PWDs ng Move as One Coalition ang kahabaan ng southbound lane ng almost a 5-kilometer stretch ng EDSA Ayala hanggang dulo ng EDSA Rojas Boulevard. Halos 2 oras nila itong sinuyod para matukoy ang mga dapat na baguhin sa sidewalk bilang parte ng pinaplanong EDSA Rehabilitation Program na siyang nakatakdang simulan sa first quarter ng 2026. Mga problemadong sidewalk ang tumambad sa mga kalihim tulad halimbawa ng sidewalk na ito ng EDSA Ayala. Aminado sila na naging pahirapan ang aktibidad gayong nakaharang din kasi ang mga poste ng kuryente, traffic signages at barandilya sa gitna ng sidewalk. Makikita naman sa itsura ng isa pang sidewalk na ito na imposible ang magkaroon ng maayos na foot traffic dahil sa halos kalahating metrong kitid na espasyo. Kapansin-pansin din ang taas ng hagdanan ng sidewalk ng Magallanes na imposibleng madaanan ng mga PWD dahil walang rampa o kaya'y walang elevator man lang. Yung elevated walkway kasi matagal iplano yun, matagal gawin yun eh. Ang kailangan natin ng solusyon ngayon eh. So sabi nga ng mga partners natin sa Move as One, merong mga low-lying fruit na pwede na natin gawin ngayon. Kung elevated walkway yung pag-uusapan natin, wala na kami ni Sec Banoy sa gobyerno, pinag-uusapan pa rin yun. Pwede naman ipagsabay yan. No? So kung magtatanggal lang palalaparan ng ating mga sidewalk, no? So pwede yung pagsabay, pagtatanggal ng mga obstruction, madami tayong nakita. Kumbaga may mga sidewalk na talagang uneven. No? So mga yun kaya namang gawin. Sa ngayon, pinag-uusapan pa raw ng Department of Public Works and Highways at ng Department of Transportation kung paanong gagawing pedestrian-friendly ang kahabaan ng EDSA walkway na ito kasabay ng EDSA Rehabilitation Program na siyang planong simulan sa first quarter ng 2026. Parte raw kasi ito ng paghahanda ng Pilipinas sa bilang host sa ika-47 ASEAN Summit na siyang gaganapin dito sa Pilipinas sa pangunguna ni ASEAN Chairman President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa susunod na taon. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Billionario News Channel. Bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon ayon sa pinakabagong ulat ng World Bank. Ito'y
Panawagan nito sa gobyerno bilisan na ang reforma at ayusin ang mga sistema para makabangon agad ang bansa sa epekto ng flood control scandal. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Hindi na lamang sa mga binabahang lugar at napipinsalang ari-arian ramdam ang epekto ng flood control scandal. Maging ang ekonomiya, damay na rin sa epekto ng kalkala ng katiwalian dahil bumaba sa 5.1% ang economic growth ng bansa ngayong 2025 ayon sa tala ng World Bank. Malaki ang ibinaba nito mula sa 5.7% noong 2024. Ayon sa World Bank, isa ang nangyayaring flood control scandal serye sa governance concerns na kailangang tugunan agad ng gobyerno para maagapan ang pagsadsad ng ekonomiya ng bansa. It really is critical that the Philippines doubles down on reforms. And in particular, we highlight three aspects in the first two parts of the report: the need to accelerate governance and institutional reforms to restore confidence. Second, to continue with fiscal reforms to ensure that fiscal consolidation is achieved without sacrificing long-term growth. Nakapagtala din ng World Bank ng pagbaba ng foreign direct investments at gasto sa public infrastructure. Bumaba rin daw ang mga turistang pumunta sa Pilipinas mula South Korea na isa sa top tourist markets ng bansa. Para sa World Bank, magandang oportunidad ang flood control scandal para maisaayos ng bansa ang mga sistema nito sa gobyerno. There could be an opportunity in this, in the sense that if the government, if Philippines can actually take the opportunity to increase transparency, increase its institutional capacity, and modernize its system, including its budget execution system, that could actually support longer-term growth and can increase investment confidence. Sinigundahan ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort ang naging findings ng World Bank. Bukod sa flood control scandal, may ilang factors ding nakita ang mga ekonomista sa pagbaba ng ekonomiya, tulad ng POGO exit noong 2024, trade war ng Trump administration, at epekto ng mga bagyo at pagbaha. Sa kabila nito, may nakita ring economic gains ang World Bank, tulad ng pagbaba ng inflation ngayong taon sa 1.8% average mula sa higit 3% noong 2024 at ang patuloy na paglakas ng job market ng bansa. Ayon kay PCCI Vice President for Trade Brian Ang, panahon na para ituon ang lakas ng bansa sa paggasto sa mga makabuluhang infrastructure project gaya ng mga kalsada, riles at pantalan sa labas ng Metro Manila. Para naman kay Federation of Philippine Industries President Elizabeth Lee, dapat nang pagtibayin ang sektor ng edukasyon sa pamamagitan ng mga reforma sa DepEd at sa Department of Trade and Industry para mapalakas ang mga manufacturing at industrial prowess ng bansa. Gate ng World Bank at ng mga ekonomista, hindi dapat maging usad pagong ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga importanteng reforma dahil kung magiging peak performative people ang gobyerno, maaari itong makaapekto sa ating ekonomiya at ramdam ang mga epekto nito sa mga bahay at buhay ng bawat Pilipino. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Another historic low para sa piso. Sumadsad ito sa 59.22 kontra dolyar ngayong araw dahil sa pangambang hindi maabot ng gobyerno ang economic target nito ngayong 2025. Ang previous record low na 59.17 ay naitala noong November 12. Sa kabila ng humihinang tiwala ng publiko sa gobyerno dahil sa umano'y korupsyon, nananatiling kumpiyansa daw ang mga investor sa Maharlika Investment Fund. Sa programang Business 360 ng Billionario News Channel, sinabi ni Maharlika Investment Corporation President at CEO Rafael Consing Jr. na hindi naman lubhang naapektuhan ang investor confidence dahil sa maayos at tapat nilang paghawak sa pondo. When we sit down with foreign partners, they do ask about the political climate. They ask about stability. You know, capital is cowardly. It runs at the first sign of trouble. However, has it stopped our conversations? Actually, no. In fact, in a strange way, it highlights the value proposition of Maharlika.
in an environment where investors are worried about regulatory risk or governance issues, Maharlika acts as a de-risking partner. When a global investor sees that the Philippine government, for a professionally managed corporate vehicle like MIC, they're able to, who's willing to invest and put its own skin in the game, gives them great comfort. Good news sa ating mga consumer. May bawas singil sa kuryente ngayong Disyembre. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Halos 36 centavos per kilowatt hour ang ibabawas sa singil sa kuryente ngayong buwan. Kaya bumaba sa 13.1145 kada kilowatt hour ang overall rate ng isang pangkaraniwang pamilya. Ayon sa Meralco, bumaba rin kasi ang transmission at generation charges. Ang transmission charge ay bumabaho ng ira-round off ko na lamang po ng 15 centavos per kilowatt hour dahil sa mas mababang ancillary service charges mula sa reserve market na binayaran ng NGCP. At nagtala naman ng 14 centavos rounded off kada kilowatt hour na pagbaba ang generation charge bunsod ng mas mababang singil mula sa aming mga independent power producer. Kaya para sa tipikal na gumagamit ng 200 kilowatt hours kada buwan, ang katumbas na tapyas sa kanilang bill ay 71 pesos. Kung 300 kilowatt hour, 107 ang bawas. Kung 400 kilowatt hour, 142 pesos at 178 pesos kung 500 kilowatt hour ang konsumo. Ngayong nalalapit na ang araw ng Pasko at nasa Christmas season na tayo, umaasa po kami sa Meralco na makakatulong itong bawas singil sa lahat ng mga customers namin. Kasabay nito, muling nagpaalala ang Meralco sa publiko sa paggamit ng Christmas lights. Dapat siguraduhing dekalidad ang gawa ng mga ito para maiwasan ang disgrasya gaya ng sunog. Kung magbabakasyon naman o lalayo ng matagal, dapat alisin sa saksakan ang mga Christmas lights maging ang iba pang kagamitang di kuryente. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Dating Ombudsman Samuel Martires, isa umano sa mga dahilan ng korupsyon sa DPWH. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Light naman ang southbound lane. Sa halip na magsilbing tanod laban sa katiwalian, si dating Ombudsman Samuel Martires pa raw ang dahilan ng korupsyon sa DPWH. Ayon sa source na kusang lumapit sa Billionaire News Channel, matagal na nilang inireklamo ang bulsahan ng kontrata ng mga kongresista pero hindi raw sila pinansin. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Bakit hinayaan nila na ngayon lang lumabas itong bilyon o bilyon na korupsyon? Ano bang ginagawa ng ombudsman before? Umupo lang sa lamisa nila dyan, maghintay lang ng compliance. Pag DPWs, okay lang. Isa si former Ombudsman Samuel Martires sa mga umano'y dahilan kung bakit tila sumabog ang korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Yan ang paninindigan ni Dr. John Chong, ang presidente ng anti-corruption NGO na Task Force Kasanag. Bago pa man daw kasi pumutok ang flood control scandal, laganap na umano ang korupsyon sa DPWH. Ayon kay Chong, 2022 pa lang, lumapit na sila sa Office of the Ombudsman para ihabla sina Benguet Representative at Noy House Committee on Appropriations Chairperson Eric Yap, Ako Bicol Party List Representative Zaldico at CWS Representative Edwin Guardiola. Dahil umano yan sa mahigit 50 billion pesos worth of DPWH projects na nakobra lamang daw ng 3 kongresista noong 2021.
Pero ani Chong, tila isinantabi lang daw ni former Ombudsman Samuel Martires ang kanilang reklamo. Ano ba klaseng ombudsman sila ni Martires that time? Ba't hinayaan nilang lumaki ang baha? Ba't hinayaan nilang 100 billion o pilang bilyon ang nalustay? Hindi pa ba mananagot ang ombudsman dyan? Hindi pa ba mananagot ang COA dyan? Just my question. Kailangan pa sagutin ng ombudsman before kasi nag-file na kami. Ang request namin, Sir Ombudsman, the task force ko sana kailangan ng tulong nyo for fact-finding, mutuo proprio. Hindi naman kami investigador. Kung kami pupunta doon, baka nabaril pa kami ng mga kontraktor at congressman dyan eh. Ayon sa isinumiteng liham ni Chong sa Ombudsman noong 2022, stockholder umano si Yap ng Earthyard Corporation. Isinasaad sa liham na importer at supplier daw ng unpatented o fake materials from China ang nasabing kumpanya base raw sa kanilang investigasyon at mga hawak na dokumento. Ayon pa sa liham, Earthyard ang supplier ng mga materyales at majority ng mga umano'y slope protection projects na napunta sa Fesco Incorporated. Ang kumpanyang ito, pagmamayari ng isang Robert Inson na ani Chong ay asawa ni Effie Vanessa Yap Inson na kapatid ni Congressman Yap at dati na ring tumakbo bilang 5th nominee ng ACT-CIS Party List noong 2022. Dagdag pa sa liham ni Chong noong 2022, majority umano ng budget para sa 2021 slope protection projects ay allocated kina Yap, Co at Guardiola. Binibenta raw ng 3 kongresista ang mga kontrata sa mga kontraktor sa halagang 30%. Well, the evidence, based to the evidence na hawak namin, kasi kami nagbabase kami sa ebidensya, sir, no? Sila naman ang contractor talaga. Sila ang nananalo sa bidding, no? Sila, kanilang contractors ang... Kahit sabihin na natin na ibang contractor po nasa kanila, naka-line sa kanilang project, no? Sila talaga ang, kumbaga sa ano, silang nag-insert niyan. Silang kontraktor, sila din ang supplier. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng 3 kongresista pero wala pa silang sagot sa kasalukuyan. Sinubukan din naming humingi ng paglilinaw sa impormasyong inilahad ni Chong dahil sa pagsusuri ng BNC, 2022 lamang nagsimulang umupo si Guardiola sa Kamara bilang kinatawan ng CWS Party List. Basta sa pagkakalam ko dyan, 2022, congressman na sa CWS. Idinunog din namin ito kay former Ombudsman Samuel Martires. Aniya, hindi umano siya aware sa reklamong isinumite ni Chong sa kanyang tanggapan noong 2022. Kasalukuyang nasa spotlight ng investigasyon ngayon ang 3 kongresista. Ngayong araw lang, kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na frozen na ang assets ni Yap at ng kapatid nitong si ACT-CIS Representative Edvic Yap. Kasalukuyang tinutugis ng mga otoridad si Ko at itinuturing na isa sa mga key figure ng DPWH corruption sa Marcos Jr. administration. Kasama naman si Guardiola sa first batch ng mga tinaguriang contractor na pinakakasuhan ng ICI at DPWH sa Office of the Ombudsman dahil umano sa prohibited interest law violations. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Hindi pa rin humuhupa ang tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Ayon sa Thai military, kumalat na ang bakbakan sa 5 border province. 9 na sibilyan na ang naiulat na namatay sa Cambodia. 3 sundalo naman ang nasawi sa Thailand. Nakatutok ang Philippine government sa sitwasyon doon. Sa ngayon, wala naman daw OFW ang naiipit sa Sigalot. Naghain ng not guilty plea si Miami Heat guard Terry Rozier kaugnay ng umano'y bet rigging scheme. Dumalo mismo si Rozier sa arraignment hearing sa Brooklyn, New York. Oktubre nang inaresto siya sa mga kasong conspiracy to commit fraud and money laundering. Ayon sa prosecutors, naganap ang bet fixing scheme noong 2022 hanggang 2024, kung saan naglalabas umano si Rozier ng mga insider information para tulungan ang mga gambler. Kasabwat daw niya sa modus si dating Cleveland Cavaliers guard Damon Jones na dati na ring naghain ng not guilty plea. Epektibo na bukas ang social media ban sa children under 16 sa bansang Australia. Pagpatak ng December 10, restricted na sa kanila ang mga platform tulad ng Instagram, TikTok at YouTube. Isa-isa na ring i-deactivate ang kanilang mga account. Pagmumultahin ng higit $30 million ang mga social media company na lalabag sa bagong batas. Layon ng social media ban na tugunan ang cyberbullying at protektahan ang mga bata laban sa mga online predator.
Ilang kongresista hinaharang umano ang pagla-livestream ng mga meeting ng BICAM. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour. Sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Nagtatalo ang mga mambabata sa planong pag-livestream sa BICAM hearing ng 2026 budget. Gusto raw kasi ito ng Senado pero may ilang kongresistang humaharang na ito ay isa publiko. Yan ang agenda report ni Hannah T. Kumukontra raw ang ilang taga-House of Representatives tungkol sa pagbubukas sa publiko ng BICAM. Ayon yan kay Senator Erwin Tulfo. Nakatakda kasi sanang i-livestream ang Bicameral Conference Committee kung saan magpupulong ang mga kongresista at senador tungkol sa kanilang budget versions para sa 2026. Hindi dito sa amin, na sa kabila, sa House, ayaw nila. Saka sabi nga ni Senator Soto, mukhang magkaroon sila ng diskusyonan. Kasi sabi, ba't pinakialaman? Parang gano'n. Una nang nagka-issue sa budget ng ibalita ni Senate President Tito Soto na may mga nagrereklamo umanong House members na tinapyasan o ginalaw ang kanilang budget sa Senado pero itinanggi ito ng mga senador. Tinawag pa ito ni Soto na black propaganda laban sa higher chamber. Walang pinangalanan si Tulfo na House members pero anya, what are we afraid of? Wala naman tayong tinatago. Bakit tayo? Ba't hindi kailangan? Tsaka number 2, that's budget of everybody. Pera po natin lahat yan. Hindi naman pera na senador yan, ni congressman. Kaya kung ako tatanungin, why not? Hindi daw pwedeng puro press release lang pagdating sa Open BICAM, pero hindi naman pala ito itutuloy. Umingay ang panawagan sa transparency bunsod ng flood control scandal at mga issue sa budget insertions kung saan lumobo ang pondo ng infra projects. Dito itinuturo ang di umano'y pagtanggap ng kickback ng ilang mga mambabatas. Para kay Tulfo, nabugbog na raw ang mga tao sa issue sa korupsyon at tama lang napakinggan ang taong bayan. Para sa agenda, Hannah T, Billionario News Channel. Samantala, pinangalanan na ng Senado ang mga miyembro nito sa nakatakdang BICAM para sa 2026 budget. Una sa listahan si Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian. Makakasama niya ang majority senators na sina Pia Cayetano, J.V. Ejercito, Loren Legarda, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo at ang magkapatid na sina Mark at Camille Villar. Mula sa minority naman, andyan sina Senators Jinggoy Estrada, Bato de la Rosa, Bongo at Amy Marcos. Wala namang nakikitang deadlock si Senate President Tito Soto sa pagitan ng Kamara at Senado kaugnay ng budget BICAM. Anya, wala namang kinalaman ang panukalang national budget sa issue ng pagla-livestream ng proceedings. Kanina lang ay inaprubahan na ng Senado ang proposed 6.793 trillion peso budget for 2026 sa third and final reading. Walang kumontra o nag-abstain sa voting. Edukasyon pa rin ang may pinakamalaking share sa version ng Senado. Hindi pa rin sigurado ang COMELEC sa plano nito kaugnay sa naantalang BARMM o BARM elections. Hinihintay pa kasi nito ang districting law na makapagkakasunduan ng Bangsamoro Parliamentary. Ang detalye sa agenda report ni Lyja Bonzo. Sa kasalukuyan po, aaminin namin, the COMELEC really is in quandary kung ano na po ang mangyayari sa ating pong Bangsamoro. Pero siyempre, kung yan ay magagawan pa rin ng paraan ng Bangsamoro, titingnan pa rin po ni COMELEC kung kaya namin gawa ng paraan na ma-hold pa rin ang eleksyon sa March 30.
Tila nangangapa pa raw ang Commission on Elections sa susunod itong hakbang kaugnay ng naantalang BARM elections. Ani COMELEC Chairman George Garcia, naghihintay na lang daw sila ng ipapasang batas ng Bangsamoro Parliamentary para matukoy ang kanilang course of action. Maaaralang hindi natuloy ang unang schedule ng BARM elections noong October 1 nang hatulang ng mataas na korte na walang valid districting law ang rehiyon. Bilang aksyon, inutusan silang gumawa ng bagong batas ukol rito. Pero ang ikinababahala ng COMELEC, lagpas na sa itinakdang deadline ng SC, wala pa rin nailalabas na batas ang BARM. Ang problema kasi natin kung magkakaroon districting law later, baka po kasi mag-violate na yun sa ating batas. Kasi kaya po nag-set ang Korte Suprema ng November 30, meron po tayong batas, yung Republic Act 8189, yung Continuing Registration Law. Nakalagay po sa isa sa mga provision nito na bawal na ang mga alteration 120 days before the election. Nausog sa March 30 or 31, 2026 ang Bangsamoro elections. Ang tanong sa COMELEC, may oras pa ba silang paghandaan ito? Kung ang maipapasa lang ng Bangsamoro ay tungkol lang sa districting, wala po tayong problema. Mukhang kakayanin namin na gawan ng paraan at all costs na magkaroon tayo ng halalan sa March 30. Subalit, kung may mga iba silang gagalawin doon sa halalan sa Bangsamoro, tulad ng accreditation ng political parties, accreditation ng sectoral organizations, mukha po hindi na po namin kaya naman ang March 30. Isa sa panawagan ni Chairman Garcia, baka maaaring pag-isipan sa mababang kapulungan ang pagpasa ng batas para sa pagkakaroon ng fixed date para sa BARM elections. Sa kasalukuyan, pinaninindigan daw ng COMELEC ang March 30 elections at talagang nakadepende na lang ito sa anong klasing batas ang pagkakasunduang ipasa ng BARM. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Now talk about lucky. Nakaduet unexpectedly ng isang Pinay sa Cebu ang second-hand serenade. Ayon kay John Vesley, he was simply out to eat when he heard someone singing Fall For You. Sa video, agad niyang in-approach yung girl at sinamahan pa niya, and the girl was totally ecstatic. John is in the country for his Awake tour. Magpa-perform siya sa Cebu tonight, in Davao on the 11th, at sa New Frontier Theater on the 12th and the 14th. Ramon Tulfo defends his brother, Senator Raffy Tulfo, who is being linked to a Viva Max star. Nag-viral si Chelsea Elore over the weekend after she claimed sa interview that a senator made an indecent proposal. Ang initial offer or tip daw nasa 250,000 to 300,000 pesos. The lawmaker's name allegedly contained the letters R, Y, and F. Sa FB post, Ramon Tulfo says he doesn't believe the speculations dahil takot sa asawa ang kanyang kapatid. If, hypothetically, it were true, ano naman daw kung nang-womanize si Senator Tulfo? Ang nakakahiya daw ay kung nanlalaki ito gaya umano ng isang lawmaker na mahilig sa basketball player. Kilalang generous din daw si Senator Tulfo. 200 pesos for Gen Ad? Usap-usapan sa social media ang presyo ng UAAP tickets kasunod ng post ng chairman ng Nowhere to Go But Up Foundation. Ayon kay Jed Eva, these ticket prices are getting out of hand. Ang cost daw ng Gen Ad tickets is a 300% increase from last year when they were at 50 pesos each. Anya, UP students will be hard-pressed to afford tickets for the finals without giving something else up. And that, he says, shouldn't be the case. Eva stresses students deserve to be inside the arena, not priced out of it. The UP Fighting Maroons are again facing the De La Salle Green Archers in the men's basketball finals. Their trilogy tips off tomorrow at SM Mall of Asia Arena. Mga nominated sa 2026 Golden Globes ni-release na. Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo sa Elliptical Road. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Kalayaan Avenue. Moderate to heavy naman ang kabilang lane. Patuloy umano ang balasahan sa palasyo. 3 cabinet official ang nalalapit na rin daw masibak sa pwesto. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa harap ng sunod-sunod na pagkakadawit ng mga cabinet secretary sa issue ng maanomalyang flood control projects, napipinto umano ang pagkakatanggal ni DepEd Secretary Sonny Angara, Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda at Health Secretary Ted Herbosa, ayon sa Politico.com. Ayon sa source ng Politico, maaaring ito raw ang paraan ng Pangulo para ipakita na hindi ligtas ang anyay underperforming o controversial officials sa pagpapatupad ng accountability sa kanyang administrasyon. Ayon naman sa palasyo, wala pang update mula kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito. Kung sakali, ito na ang pangatlong round ng balasahan sa Marcos Jr. administration simula Mayo nitong taon. Matatandaan na nang tinanong natin ang palasyo tungkol kay Herbosa, ligtas pa ang kalihim sa cabinet revamp ni PBBM. Ngayon po, mai-assume natin na he still enjoys the trust of the President. Tingnan po natin kung ito po'y na-receive na po ng Ombudsman at hayaan po natin ang Ombudsman na mag-imbestiga po dito. May nakabinbin na reklamo laban kay Herbosa sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y close relationship niya sa isang pharmaceutical company. Ang DepEd at DICT naman nadadawit sa maanomalyang budget insertions dahil sa mga pahayag ng dating mambabatas na si Zaldico kaugnay ng mga ahensyang may mga isiningit umano sa 2025 national budget. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Samantala, sinibak muli ni PBBM si dating PCO Secretary J. Ruiz mula sa Board of Directors ng Manila Economic and Cultural Office o MECO. Pinalitan siya ng dating PCO Undersecretary Sherbet Karen Maralit na dati nang naglingkod sa MECO at naging Chief of Staff ni dating MECO Chair Cheloy Garafil. Nauna nang tinanggal ni PBBM si Ruiz sa PCO noong Hulyo. Matapos ang maikling panunungkulan dito, tahimik siyang inilipat sa MECO. Wala namang ibinigay na paliwanag ang Malacanang. Isang national strategy para mailunsad ang full digitalization at pagbuo ng Ombudsman Marshal bilang modern enforcement arm. Ito ang ilan sa mga plano ng Office of the Ombudsman na target nilang makumpleto by February 2026. Sa kanyang keynote address sa isang event sa Pasig, sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na kailangan ng mga reforma para masugpo ang korupsyon. Accountability is mandatory, but it is not enough. If all we do is punish without reforming, then we are merely managing the symptoms of a deeper disease. Accountability corrects the past, but reform secures the future. And we cannot accept anything less. Dahil dito, gagawin na raw nilang fully digital ang tanggapan kasama na ang paggamit ng AI-supported verification, digital forensics at tamper-proof records. Bubuin na rin daw nila ang Ombudsman Marshal bilang modern enforcement arm nito na anya ay long overdue na. Six, we are creating the Office of the Ombudsman Marshal, a long overdue reform. These marshals shall serve as cyber warrants, secure evidence, enforce orders, protect our investigators, and ensure that no one interferes with the work of justice. With the PNP, the DOJ, the DND, the DICT, and the AMLAC, and the Sandigan Bayan, we aim to build a firm, seamless partnership in enforcement. Isinuko sa PNP ang 25 high-powered firearms ngayong araw. Bahagi ito ng patuloy na kampanya laban sa loose firearms. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. 25 matataas na kalibre ng loose firearms ang isinuko sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group sa Camp Crame ngayong araw. Itinurn over ito ni Jesus Martinez,
chairperson ng IMEG Advisory Group bilang pagsuportaan niya sa tuloy-tuloy na kampanya ng PNP laban sa loose firearms. Tinatayang aabot sa higit 1 milyon ang halaga ng mga isinukong armas. 20,000 plus yung members ng PNP Advisory Group. Baka makonvince ko kahit mag-surrender man lang ng tag-isa-isa, that's 20,000. So gusto ko maging example po, kaya naisipan kong i-surrender po. Sa pagtaya ng PNP, nasa daan-daang libo raw ang loose firearms sa bansa. Ayon kay Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., ito raw at iligal na droga ang common denominators ng mga naitatalang krimen dito. That's why we are accounting all of the still loose firearms at saka lalo na ang illegal firearms, no? Yung mga unregistered. Not only the police is involved to ensure that yung illegal firearms ay mawala sa community natin. Sasailalim daw sa adjudication process ang mga armas para alamin kung magagamit pa ito, kung maaaring i-donate sa ibang ahensya ng pamahalaan o kung sisirain. Dadaan din daw mga ito sa PNP Forensic Group para sa ballistic testing at recording. Ito ay para alamin kung dati bang nagamit sa mga krimen ng mga armas. Ayon sa PNP, malaking hakbang ito sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan sa mga komunidad. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Tiniyak ni National Artist for Film and Broadcast Arts Ricky Lee na naging patas ang pagpili ng mga kalahok sa kanyang script writing workshop. Inanunsyo ni Lee nitong December 7 ang mga napili para sa batch 30 at 31. Pero napansin ng netizens na tila mga kilalang personalidad na ang mga ito o kaya naman ay may koneksyon sa mundo ng media. Pero giit ni Lee, nilinaw sa selection committee ang guidelines sa pamimili. Pantay-pantay daw ang karapatan ng lahat, whether celebrity, datihan o baguhan. Bukod sa gustong makapagsulat, kasama rin anya sa batayan ay ang malikhaing pagsagot nila sa mga tanong. Dagdag niya, marami mang taga-pelikula sa listahan, marami pa rin ang hindi natanggap. Higit 4 na dekada na raw itong ginagawa ni Lee. Sana raw ay nagtiwala ang lahat na masusi niyang pinag-aaralan ang kanyang mga hakbang. It ain't over till it's over. Mas tumindi pa ang bidding war for Warner Brothers. In a last-ditch effort to block Netflix, Paramount Skydance launched a hostile takeover bid worth $108.4 billion. This comes after Netflix secured a $72 billion equity deal last Friday para sa TV, film studios, and streaming assets ng Warner Brothers. But Paramount is now proposing to pay $30 per share in an all-cash offer. Unlike din sa offer ng Netflix, its bid includes Warner Brothers cable television properties. Paramount is backed by the billionaire Ellison family na close sa White House. Leonardo DiCaprio's latest film continues to make a buzz sa award season ng Hollywood. One battle after another leads the nominees for the 83rd Golden Globe Awards with 9 nominations. Kabilang sa mga ito ang para sa Best Film Musical or Comedy. Nominated din for acting awards si DiCaprio, Sean Penn at Teyana Taylor. May 8 nominations naman ang Sentimental Value, including for Best Film Drama. Kasama rin sa acting category sina Dwayne Johnson, Timothy Chalamet, at Wicked for Good stars Cynthia Erivo and Ariana Grande. But in probably the biggest snub, hindi na nominate ang Wicked sequel for Best Film despite its box office success. The winners will be announced on January 11 in Los Angeles. Inilabas na ng Google ang top searches in the Philippines for this year. Now, first on the list of female personalities, Pinay tennis sensation, Alex Ayala. Kasama rin sa top 10 ang twice at si Jessica Sanchez, who won America's Got Talent back in September. As for male personalities, former tech firm CEO Andy Byron was the most searched. Matatangdaang, he made headlines after he was caught cheating on his wife with his HR chief during a Coldplay concert. Nasa top 10 din ng list sina Pope Leo, DPWH Secretary Vince Dizon, and Travis Kelce. Meanwhile, Squid Games was the most Googled show for the year. Fifth naman ang hit film na K-pop Demon Hunters.
And that's it from my end. I'm Monique Tuzon. Back to you, Karina and Willard. Thank you, Monique. Lahat na talaga pwede mong i-Google. Oh, speaking of Google, internet sa Australia, simula mamaya, hating gabi. Nakakainggit. Social Sana media all. ban. No, Yeah, talaga, sana oo. all. Na in Australia, they passed a law na kailangang sundan ng Meta. Ang Meta naman kasi susunod sila sa batas ng iyong estado, no? So, meron silang batas na hindi pwedeng manood ng gadgets or to make To be anything exposed online. to social media. To social media. Anybody 16 and below. Yes, tama lang. Kasi ito yung mga very vulnerable sa maybe harassment and even yung comparison ng sarili sa mga nakikita sa social media. Right. Yung inggit. Oh, yung addiction to likes. Yeah, oo. Addiction to likes and then bashing. Hindi ba? Yung nakukuha na lang yung validation sa social media, sa Instagram, Oo, and kaya pag TikTok. nababash sila, pag may negative, ayun, suicide rate goes up. Yeah. Hindi ba? Kaya Karina, ang tawag daw sa generation na to, yung mga pinanganak ng year 2000 and up, anxious generation. Kasi naging masyado na silang na-expose sa anxiety that nagkakaroon ng epidemic ng mental health sa mga edad na yan. That's really true. Yeah, very sad. Sana maisip natin yan, ano? Yeah, oo. Pwede kaya dito yan? Dapat. Sana, oo. sana maisipan ng mga senador at congressman natin pagkatapos nilang laktawin yung napakaraming problema natin dito sa ano. Una ngayon, yung BICAM. Hindi ba? Yung BICAM. Pag-uusapan po namin yan sa On Point with Congresswoman Laila De Lima. Yung BICAM ba, hindi ba't dapat yan ay open to the public? Kasi dyan daw nangyayari ang maraming himala. Yung mga editing, dyan nangyayari, lalo na closed door. At hindi mo alam kung sinong mananagot sa kanila, hindi ba? Dapat Sinong lang. pasimuno. Dapat lang, buksan Dapat na yan. lang. Para naman masaya ang magiging Pasko dahil 16 days to go before Christmas. Yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng. Oy, hindi ka na late na yun. May segue. Okay. Ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.